Napatunayan ng korting ito na ikay nagkasala. Who's the father of your child? Pakasalan mo si Miguel and I'll spare your child. Nakausap ko na yan ako. At tanda na siya magpakasal sa Yan sila kay Abra. Marami nang natulungan at makalaya dito. Pakigabayan mo ako. Bukas, handa mong puso't isipan. Dahil bukas mag-uumpisa ang pagbabago mo. Congratulations, Norman de la Cruz. Malaya ka na. Babaunin ko sa labas lahat ng itinuro mo lakay. Tao sa labas, hinahanap si Ma'am Mercy. Siguraduhin na lang na walang ibang makakaalam ha. Atty. Aguirre, huwag na kayong mag-alala. Malinis to. Binauna namin sa lupa. Norman? Jen, Napatay nila nun ng tatay ko. si Balmores ang nagpapatay sa nanay ko. Magbabayaran ni Balmores lahat ng ginawa niya sa atin. Batas ang gagamitin ko para durugin siya. Abogado na ako. Kasi ito na. Kailangan mo ng private investigator at nandito lang ako. Nandito lang kami para tumulong. Atty. Abraham Espiritu. Napili kayo as one of the award led by Miss Mercy Balmores. Kailangan pasukin ng law firm ni Balmores. Di nga nagkamali ang aking anak sa pagpili niya sa'yo. Meet my daughter, Mercy. Hindi ka makilala, namukaan. Umayon sa plano natin ang nangyari dun sa Service Awards. Inuloko ko ni Balmores na magtrabaho sa law firm niya. Ayos! Kapag nakapasok na ako, lahat ng information na mamibigay sa akin doon, ibabato ko sa inyong dalawa for validation. At kapag may sapat na tayo na ebidensya, pagsasabayin natin yung atake sa kanya. Dadaling ko siya sa korte habang ikaw, Jane, i-expose mo lahat ng baho niya sa publiko. Ikaw naman, Pido. Ikaw bahala sa security ng mga testigo natin. Paano kung madamay si Mercy sa mga kasong isasampa natin kay Balmores? I heard ginagamit din ni Balmores yung foundation niya para linisin yung mga perang nakukuha nila sa mga illegal na operasyon. So be it. Padre, sigurado ka bang kukunin mo yung attorney Abraham Espiritu? Thank you. Kailangan natin ng magagaling na mga abogado, hindi ba? Pero makamahirap yun. Baka suwagin tayo dahil sa kanyang prinsipyo. Alam mo, Padre, lahat naman ng prinsipyo may katapat na halaga. Saka isa pa, kung meron man siyang binabalak, sinisiguro ko sa'yo, pagsisimula pa lang siya, pinaglalamayan na siya. Judge, may problema po tayo. Ano yun? Si Gov, humihingi ng karagdagan sa SOP niya monthly. Bakit hindi niya ako kausapin? Alam niya siguro hindi kayo papayag. Bakit magkano ba hinihingi niya? 50 million. Bala magiging 115 million niya ang monthly niya. Swapang talaga yung hayop na yun, ano? Alam niyo, dapat dyan tanggalin na sa pwesto niya eh. Pero malayo pa ang eleksyon. Bakit?
Marami pa namang ibang paraan, Padre, para mapalitan siya. Alam ninyo, ngayon natin masusubukan ang galing ng Atty. Espiritu na yan. Right, Miguel? Yes, Judge. So, yan ang unang kasong ipahawak mo sa kanya. Hi, Attorney Abra. My knight and shining armor. Talagang sinadya mo pa ako, ha? Don't get me wrong. Baka akalain mo niyayaya kitang kumain sa labas. Pwede din. Opo ka. Ano ang atin? Bukod sa gusto kitang makita, pinapatawag ka ni Judge. Gusto ka niyang itour sa Balmores Law Firm. Afternoon. Magandang hapon, miss. May appointment ako kay Judge Balmores. Ano pong name nila? Abraham Espiritu. Check ko lang, sir. Sherry! Buti dumating to. Wala ko, hindi ka na darating. Pwede ba naman yun? Eh di pag tinanggap mo yung alam niya, lagi na rin ang makikita. Hindi ka na nga. Baka mahalikan pa kita. Hindi gigil ako sa'yo eh. Halika na. Gigil ako sa'yo. Ha? Sa akin ka lang tumingin. Okay? Sino yan? Sabi na lang kung sino yan. Wala kasi si Dad dito. May emergency meeting, but he's gonna be back soon. Hindi mo ako kilala. Recipient of the Maria Rosario Balmores Foundation Service to the People Awards. Attorney Abraham Espiritu? Yes, ako nga. Sensya ka na, hindi kita na-recognize agad. Bulag kasi ako. Sige, maupo ka muna. Gagawan muna kita ng kape. Huwag ka nang mag-abala pa. Please. Attorney, sanay na ako. Matagal na akong nag-aasikaso ng sarili ko. Maupo ka muna. No, please, please. Hindi sa gilid. Okay lang.
Judge. Attorney Espiritu. Just in time. Dad, Yeah. I'm gonna get going. I'm just here for the documents. Oh, okay. Mag-iingat ka, anak. Yes. Attorney. Salamat, Mercy. Thank you, Dad. You. Attorney Espiritu, have a seat. Attorney Espiritu. Hindi ko alam na. Hindi mo alam na bulag siya. Alam mo, attorney, she's been blind for several years now. Pero nagkaroon na naman ng improvement. Noong una, she was totally blind. Pero with the help of her therapy, ngayon, gradually meron ng improvement. Nakakakita na siya ng liwanag. Ibig sabihin makakita siya muli. May posibilidad, Judge. Yes. Bo, papakondisyon ka yata. Tara! Sparring tayo. Huwag na. Sasaktan ka lang. Dala ka pala eh. Ah, wala pala. Wala ah! Ano ka ba, Jane? Nagbibiro lang ako. Alam ko namang varsity ka na judo ng college to. Paano mo nalaman, ha? Kaya, bro. Ikaw pala yung wala eh. Aray ko. Sorry. Saktan ka? Hindi oh. Naku, mas masahol pa dito yung inaabot ko nung nakikipagbanatan ako sa mga kriminal dati. Oh? Oo, kailan ba ito? Oo. Ano yan? Tama na bala? Hindi, tama ng pigsa. Ikaw talagang mababanatan ka eh. Sira ulo ka eh. Kamusta nga pala? May balita na ba dun sa kaso ng nanay ni Abra? May nakuha ka bang impormasyon? Sabi ng kontak ko, yung team na nag-imbestiga dun sa sunog sa palengke, may nakuhang CCTV footage. Pero pinadispatch siya ng officer nila. Yung isang investigador, pinanood niya muna bago tinapon yung footages. Malamang sa malamang, na-identify niya kung sino-sino yung mga tirador. Nasaan na siya? Missing. Nag-awol. Pagkatapos i-dispatch siya yung CCTV footage. Kailangan mo siyang mahanap. If you don't mind, can I call you by your nickname? Yes, you can, Judge. You can call me Abra. Alam mo, Atty. Abra, mahal na mahal ko yung anak kong yan. Pati yung apo ko, mahal na mahal ko din yun. Hindi ako tumitigil sa pagsisikap dahil ang pinakamahalaga sa akin ay ang pamilya. I forgot. Let's have some drinks. Attorney. Maraming salamat, Judge. No problem. Ikaw naman ang matanong ko, attorney. Gusto naman yung pamilya mo. Mga magulang mo, kumusta? Wala na. Matagal na akong ulila, Judge. If you don't mind, may I ask anong kinamatay nila? Nasunog sila. Nasunog sila sa wildfire sa California. Sorry to hear about that. Kapatid, meron ka? Nag-iisa lang ako. Well, kung ganun,
Ako na lang pala at saka itong law firm ang magiging pamilya mo kung sakali. But don't worry. We treat everyone here as family. Maraming salamat, Judge, pero hindi pa ako nagdedesisyon. No worries. I'm not in a hurry. And I know someday soon, I'll make an offer you can't refuse. To that day. Mercy! Nandito ka! Rachel, na-move kasi yung appointment ko sa doktor. Kaya nagpahatid ako kay Manong driver. Wala, papalipas oras lang. Eh, bakit nga dito? Pwede ka naman sana magpahatid sa office. Alam mo namang delikado pag nag-iisa ka. Basta, parang gusto ko lang magpahangin dito. Kita mo lang si Atty. Abraham biglang andito ka na. Alam mo, parang familiar siya. Parang kilala ko siya. Ano? Paano? Hindi mo nga nakita yung mukha niya. Yung boses niya, parang kilala ko yung boses niya. Pero ngayon, mas formal? Yun na nga. Diba, may mga tao naman talaga na halos magkapareho ang boses. Mas ang dami na rin impersonator ngayon, yung kayang-kayang gayahin yung boses ng maraming tao, di ba? Sa bagay. Ano nangyari sa'yo, Mercy? Itong area na to, dito ako nagre-recharge at nagre-release ng tensyon. Dahil sa pagpapatakbo ko dun sa law firm. Nung bata pa ako, palagi akong dinadala ng papa ko dito. Dahil naniniwala siya dun sa kasabihang train them young by starting them early. Iisang pamilya tayo dito. And we protect our own. That's why each and everyone should do the same for the firm and for this family. Oh, sila nga pala ang mga magulang ko. Si Don Julio, si Doña Lilia Balmores. Sila rin ang dahilan kung bakit ako nagsumikap na kumuha ng abogasiya. At sila rin ang dahilan kung bakit nandito ako sa kinalalagyan ko ngayon. Alam mo, attorney, habang buhay kong dadalhin sa puso ko yung pagmamahal na pinakita nila sa akin. Maswerte sila sa'yo, Judge. May mga anak kasi na tinatakwil ng mga magulang dahil puro bisyo, barkada. Mga anak na walang ginawa kundi maglustay ng pera. Alam mo kung anong tawag doon, Judge? Basura. Alam mo, tama yung sinabi mo, attorney. Yung mga ganyang klaseng anak talaga. Mga walang ginawa kundi lasunin ang isipan ng kanilang mga magulang. Walang ibang ginawa kundi ipamigay sa iba yung kayamanang ipinundar ng mga magulang nila. Judge, kung ako lang. Ilan kayo magkakapatid? Well, katulad mo, attorney, nag-iisang anak lang din ako. Pero, merong mga nagkiklaim na anak din sila. Pero siyempre,
hindi sila ubra sa akin. Sigurado ako na sa kulungan na sila. Nakabawan na sila sa lupa. No. Don't get me wrong. Hindi ko sila pinamatay. Namatay sila sa aksidente. So sad. Nakakawa. Well, maiba tayo. Minsan nga pala, pag meron tayong oras, papasundo kita. Meron akong papakita sa'yo. Ano po yun, Judge? Yung foundation. Gusto kong makita mo rin kung ano yung mga ginagawa naming proyekto para sa mga kapuspalad nating kababayan dito sa Rosario. Ito ay isang karangalan. Paano, Judge? Mauna na po ako. Salamat. Attorney, hihintayin ko sagot mo, attorney. Let me think about it, Judge. Problema? Bulag si Marcy. Nagkita kami sa office ni Balmores. Hindi ako makapaniwala, Jane. Malinaw na malinaw yung paningin niya nun. Hindi ko nga siya natanong kung ano nangyari, kung bakit siya nabulag. Baka Baka ano? kailangan niya ng tulong. So, hindi totoo. Hindi totoo na masama loob mo sa kanya nun. Jay, naaminin ko. Nung nalaman ko na bulag si Mercy, ay naramdaman akong awa para sa kanya. So, ano to ngayon? Change of plan dahil doon? Jane, bakit mo naman nasabi yun? Gusto ko lang malaman kung bakit siya nabulag. May nakaraan kami ni Mercy. Hindi ko naman basta-basta matatalikuran yun. Bakit? Pag nalaman mo ba kung bakit siya nabulag, mababalik pa nun yung buhay ng nanay mo! Mababalik pa nun yung buhay ng tatay ko! Ha? Mababalik pa nun kapag nalaman mo kung anong nangyari sa kanya simula nung naghiwalay kayo! Mali ang iniisip mo. Buong-buong utak ko sa mga plano natin. Hindi magiging hadlang si Mercy sa mga plano nating dalawa. Pakita mo sa akin tatag ng puso at isip mo. Pakita mo! Jane, huwag na. Pakita mo! Natuduwag ka? Pakita mo sa akin na matutunog ang isip mo! Pakita mo bakit naduduwag ka?
Sorry na bigla lang ako kanina. Huwag ka mag-alala. Buong-buo pa rin tiwala ako sa'yo. Alam ko naman na ikaw pa rin si Norman de la Cruz eh. Ang naghahanap ng hustisya para sa mahal niyang ina. Basta ito lang. Huwag mahuhulog yung loob mo. Huwag mong kakalimutan na anak siya ng mortal nating kaaway. Mas matimbang pa rin dugo sa tubig. Babagsakin ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba ka nila, parang halang langgam madali na tapakan. Hihilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ano ang nangyari sa'yo, Mercy? Mami, meron ba niya ako makita? Ano saan nangyari? I'm really sorry. Pwedeng habang buhay ako hindi makakakita. Pinapunta ako dito ni Judge. Ready ka na ba lumibot para makita yung mga projects namin? Oo, excited na. Alam mo, may naalala ko tuwing nakikita kita. Sinanay ko. May naaalala din ako sa'yo. Kaboses mo din siya. No, akala mo parang hindi ko alam na pupunta ko doon sa plaza para makipagkita doon sa tao na yan, ha? Hanggang ngayon, hihintay mo ba yan? O dumating na talaga siya sa wakas? Norman?